Klase ng nanay na pinupush ko yung mga anak ko na umattend ng youth fellowship, ng mga gatherings para sa youth sa simbahan namin. Bakit? Gusto ko kasi na maging involved sila sa mga ministry nila. Although, yung panganay is nasa high school, grade 10, yung bunso is grade 6. Even though they're still nag-aaral, I make it a point na i-priority nila ano ba yung pinaka-importante. Ang pinaka-importante sa kanila is magkaroon sila ng right relationship with Jesus, with our Lord. Kasi we never know, we as a parents na hindi naman tayo laging nandito, hindi tayo laging nasa lupa. There are time will come na kung saan kukunin tayo ng Lord and we never know kung kailan yun. As much as early as now, I encourage other parents as well na to bring their children closer to God. Sabi nga, di ba, in Proverbs 22 verse 6, train your child so when they get old, they will not depart from it. So, when he is old, he will not depart from it. Kung nasanay na siya na pumupunta sa simbahan, sumasambat na nanampalataya sa Panginoon, nakikita niya sa'yo, as a parent, na kung paano mag-worship sa Panginoon, paano i-priority ang Panginoon, na ginagawan mo talaga ng time maka-attend ng mga gawain sa simbahan. Sooner, even na wala ka na dito sa mundo as a parent, gagawin niyo pa rin yun. Kasi, we as a parent, possible tayo na magkamali eh. Hindi naman talaga tayo perfect eh. We as a parent, lalo na yung mga parent ng mga panganay, hindi naman talaga tayo parent na talaga eh. Hindi naman talaga tayo hindi naman talaga natin alam kung paano maging magulang. Nandun tayo sa road kung saan inaalam natin kung ano ba yung mas maganda, mas magandang ituro sa mga bata, mas magandang proseso, mas magandang sistema. But there are cases, there are instances na minsan talaga nagkakamali tayo. Pero mas maganda pa rin talaga na inilalapit natin yung bata sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi ang Panginoon ang naniniwala ko nangungusap sa kanila. Ang Panginoon ang nagpapaliwanag sa kanila. Naniniwala ako na yung mga bagay na gusto mong ituro sa kanila, pero kung ipagpe-pray mo at ilalapit mo sila, mas talagang lalapat. Ma-accomplish mo yung mga bagay na gusto mong mangyari, mas magkakaroon sila ng buhay na maganda. Magkakaroon sila ng prosperous na buhay. Kasi hindi lang naman material things na nagpapasaya dito sa mundo, kundi magkaroon ng faith sa Lord at pananampalataya